Saan ka nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Anong ginagawa ng dalawang kongresista, nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Ang masabi ko sa inyo, dito sa 6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin, nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA, sumuko na. So, saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan ka nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng dalawang kongresista, nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na, kung nakikita mo kami, Nak, hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, Nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin. Dahil sa galing at talino mo, Nak, nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. At Ibon, Nak, sobra kaming nag-alala sa'yo. Sobra kaming namimiss. At Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLB Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangarap na magiging NPA ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak
at may balik sa amin ang aming anak na buhay. At pagkatapos sa kanyang ambisyon, pagkatapos siya sa pag-iskila sa kanyang ambisyon sa kanyang buhay. Nak, please, Nak, nakita mo kami ngayon, narinig mo ba kami ngayon, please, Nak, maawa ka, bumalik ka na sa amin, Nak.